So last episode nga sinabi ko yung Orlando parang merong magic kasi yung top team sa NBA na Boston Celtics natatluhan ng Orlando. Magandang thumbnail to. Celtics, Minagic dahil 1-3 ang Boston sa regular season series nila versus dito sa Orlando. Hindi big deal sa iba yon dahil yung 3 wins na yon kontra sa Boston ang bumuhay sa Orlando sa ibaba paakyat ng top 10. Yung unang laban nila, panalo ang Boston kontra sa Orlando. Si Tatum merong 40 points doon. Kaso yung tatlong sumunod, si Tatum at si Brown nag-struggle talaga sa tatlong laro na yon at tatlong talo din. Isa pa, bumalik na si Jonathan Isaac sa last game ng Boston at Orlando na meron 10 points in 10 minutes. Meron pang standing ovation. Meron kasi siyang total na 904 days na nawala sa NBA dahil sa injury. Isa pa, hindi rin nakaisa ang Golden State kontra dito sa Orlando. Yung Warriors at Celtics ang naglaban nga sa NBA Finals noong nakarang taon. Kaso na Magic. Number 1 rookie pa rin si Paolo Banchero ngayon na may average na 20 points, 6 rebounds at 3 assists per game. Si Benedict Mathurin medyo malayo na ng konti kay Banchero. Nasa 6-man ang position ngayon nitong si Mathurin at doon siya pwede makakuha ng award. Si Paolo din ay kailangan pa ng at least 20 games para makasecure ng requirements sa Rookie of the Year at meron din siyang slight chance na makasama sa All-Star selection sa reserve kasi nga mga coaches yung pipili doon at boboto dahil yung top 10 performance nitong si Paolo Banchero pagdating sa points ay ginawa niya sa Boston at sa Golden State. At matagal na rin hindi nagkakaroon ng rookie na nakasama sa All-Star. Pero itong si Paolo Banchero nga ay nag-a-average ng 20 points per game. Baka dito maiba na. Kung naalala nyo naman yung isang sinabi ko sa isang episode, yung pagiging kalbo ay ginagamit din sa scouting report para sa mga prospects sa NBA draft. Mukha atang totoo dahil si Nick Claxton nung umpisa ng season ay nagpa-semi-kalbo. Mula nun, umakyat ang kanyang average. Okay na yung nagkataon kesa hindi pinagtagpo. Ngayong season, si Claxton ang isa sa dominant player sa loob ng paint. Meron siyang 73%. Umangat din ang kanyang average. 12 points, 8.7 rebounds at 2.7 blocks per game. Siya ang number 1 shot blocker ngayon sa NBA. Sabi nga ni Claxton nung umpisa ng season, nung nagpagupit siya, ito yung kanyang fresh start. Ito na rin ang kanyang ika-4 na season sa NBA. Nung nagpa-semi-kalbo siya, naging okay ang game niya. Credit na rin sa coach. Pangalawa sa aerodynamics. Meron siyang 12 games na meron siyang 4 or more blocks plus 15 double-doubles. Ito naman si Ja Morant, ang anak ni Tina. Sinabi kasi dati sa isang interview na I'm fine in the West. Boston lang daw ang iniisip niya. Kaso yung Boston, minamagic nga sa kabila. Ngayon, binabanatan kasi si Ja Morant dito sa Twitterverse dahil sa tatlong sunod na talo nila. Meron din kasabihan kasi sa Batangas, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Hindi ko lang alam kung anong naubos dito kay Ja Morant. Natambakan kasi sila kontra Sacramento tapos yung tatlong sunod pa nilang talo. Easy win nga ang sinasabi ng mga fans nung kontra Sacramento. 33 points naman ang lamang doon dahil sumasakit din nga yung paa nitong si Ja Morant. Isa sa nabanggit ko pa dati, marami siyang injuries na hindi pa talaga magaling pero naglalaro pa rin. Kaya ang resulta, nakakamintis siya ng game. Kaya ayun ang nangyari, pang thumbnail na naman. Grizzlies, sinabon ni Sabonis. Triple-double, 14 points, 10 rebounds at 11 assists. Yung second half parang garbage time na lang sa game na yon. Yung sinabi kasi niyang okay lang siya sa West at Boston lang, hindi okay yon sa ibang mga fans at iba ring mga analyst dahil nga kaya tinatawag yang Wild Wild West. Si Lebron nga dati, sinasabing lumipat ka sa West, tingnan natin kung mananalo ka pa rin. Nahihirapan si Lebron sa West, at least nag-champion siya kahit papaano sa bubble nun. Si Ja Morant, tingnan natin kung makakakuha nun. At bago ko tapusin ang episode na to, yung maghahanap ng content bukas, wala, may pasok ako nun. So time, January 25.